Okay, magandang umaga sa lahat. Good morning to everyone. This is Justin Talk News PH. At salamat sa pagdalo ninyo dito sa munti nating channel, Justin Talk News PH. But before we start, I would like to request, paki-press like, paki-press naman ang like. And then try to share this video to your friends. And of course, if you are new to this channel, kindly press subscribe. Okay, and if you're interested with our topics and you want to be notified for our further broadcasts and podcasts in this channel, you can press the notification bell so that every time that we have a broadcast, you will be easily notified. So magandang umaga ulit sa inyo. So ano bang pag-usapan natin ngayon? Diyan sa thumbnail natin, sa title natin, medyo nagtatanong tayo. Dahil yan ang linyahan ngayon ng mga trolls, ng mga dilawan, ng mga mainstream media. They are in one voice na gustong sirain ang kredibilidad ng ating Vice Presidente na magiging presidente by 2028, si VP Inday Sara, na bilyonarya daw at maraming ill-gotten wealth. So sasagutin natin to sa pamamagitan ng isang sarcasm or we will say kung paano ito lalabas sa mga pahayag natin. Kasi ito, nagtatanong tayo. Kasi yan ang usual natin nakikita sa mga bilyonaryo. Tinatanong natin kung totoong bilyonaryo si VP Inday Sara, meron ba siyang may tinatago ba o binibili siya na Lamborghini, Ferrari, Rolls Royce or magagarang sasakyan, which is the usual thing kung na binibili if you have a lot of money, sobra-sobra yung pera mo at sayang din naman kung nakatago lang yun sa bangko and you're not enjoying that, so we have to buy ng isang luxurious na sasakyan. At ito ay yung mga usual brands kasi it exudes power. Your wealth exudes power. Meron ka ganitong mga sasakyan, ang impression sa iyo na you're wealthy and at the same time you have power. So yun ang usual na mga ginagawa ng mga politiko because they want to exude wealth and power. So pangalawa, meron ba siyang Agusta helicopter na yung ginagamit ngayon ng karamihan ng mga politiko? Si Saldico, ilan ang Agusta helicopter niya na may radar na pwedeng lumanding paggabi or foggy or malabo yung lalandingan mo, may ulan, dahil may radar ka, pwede kang lumanding. Which other helicopter na medyo mura-mura ay wala. Pangatlo, meron ba siyang jet plane na Gulfstream? Meron wala akong napansin na si VP Inday Sara ay gumamit ng jet at sa sarili niya na Gulfstream. Di ba wala? Na yung iba nating mga politiko ay meron at inaambisyon na magkaroon. Di ba? Meron ba siyang mamahalin na relo tulad na karamihan ng mga politiko tulad ni Abante na sinushow up nila yung mga mamahalin nilang mga relos, mga alahas, sinusuot nila during sessions para mapakita ang kanilang kayamanan na questionably kung saan galing. Then, meron ba si Inday mansion sa Purvis Park or sa Dasmariñas Village or sa Bill Air man lang or sa ano pa bang mga Alabang, sa Alabang? Ano ba hindi Alabang Hills. Mismo sa Alabang. Meron ba siyang mga properties doon or mansion? Parang wala. Alam mo si Inday, nakikita ko ang sinusuot, ang laging dala, eco bag. Hindi naman yung eco bag na pinamimigay na libre
or 5 pesos lang ang bilhin mo dyan sa Pure Gold at SM Hypermarket and other hypermarkets. Merong mga eco bags, hindi naman ganyan din, pero eco bag yun, hindi katulad sa mga bag ni Congressman Kimbo na puro milyon ang halaga. Hindi ganun, hindi katulad. Kaya magtataka ka kung bilyonaryo si Inday, dapat meron siyang mga ganito, mga bagay na will show off his wealth, and it equates into power. Ibig sabihin, kung meron kang wealth, titingalain ka ng mga maraming mamamayan na ito ay hindi basta-basta dahil mayaman at may power ito, dahil kaya itong lumaban sa isang demandahan na mahaba dahil maraming pera eh. O yun ang impression ng mga common na tao. Kaya tayong bilhin ito. Yan ang usual na mentality ng mga ordinary na mga Pilipino na nasa mababang kategorya ng ating bayan. So, ang ginagawa ng mga politiko, the usual na mga bagay, mamahaling sasakyan, mga propriedad na napakamahal, at mga gamit na pangsarili, relos, mga jewelries na isusuot nila, mga bag, at ma-autoridad na pagsasalita, at egoistic na mga declarations, mga selfish na motives. Yun ang usual na ginagawa ng mga politiko. Kaya ang nasa isip, hindi naman lahat, maraming exception dyan na hindi naman ginagawa yung mga ganyan, pero marami rin ang yan talaga ang kanilang layunin na sumama dyan sa politika. At nakikita na natin ito dito sa administrasyon ni Bangag. Wala silang ibang iniisip, walang hangarin, walang purpose ang kanilang buhay kung hindi magkamal ng maraming kayamanan at mga material na bagay. Yun ang kanilang prinsipyo. Kaya sila napasama sila. Nakakalimutan nila ang tinatawag na stewardship, na lahat na kayamanan nandito sa lupa ay bigay sa atin ng Panginoon, at dapat naman maayos ang pamahagi mo at ang pag-manage mo sa mga kayamanan ito. Yan ang ginagawa ni Solomon, di ba? Kaya lalo siyang pinayaman ng Panginoon. At ito hindi natin nakikita sa mga politiko natin ngayon, except for the Dutertes, na sa tagal na nila sa politika, hindi sila nagkamal ng ganyan mga properties, which is contradictory doon sa mga gustong ipalabas ng mga trolls, mga dilawan, mga mainstream media na nabayaran na rin ng malita ng administrasyon na to para lang sirain si VP Inday Sara. Ang kanilang target is to diminish the popularity at credibility ni VP Inday Sara, dahil wala silang matinong kandidato in this coming election, 2028 presidential elections. Wala naman sino man kandidato nila. They are hoping na, sinasabi nila sa mga survey companies, na 30% is the undecided number. So kung meron naman tayong 65 or 70 million na voters this coming 2028 elections, so that's times 30, that's around 21 million. 21 million na undecided. By this number, hindi rin naman ako fully agree dyan sa number na yan. Kasi dyan naman sa survey, ang mga most of people, hindi naman talaga linalahad nila kung anong nasa isip na nila. Actually, during the time of the interview during
diyan sa mga service na yan, meron na talaga silang naisip na kandidato. Masabi natin na hindi pa solid ang kanilang decision, but they have already in mind kung sino. Hindi naman, kahit sabihin natin na sa mga ano ito, mga mahihirap, pero mas informed pa nga mga ito eh. Kasi marami silang naririnig sa kanilang komunidad. Kaysa yung mga taong busy sa kanilang mga negosyo at mga gawain. Mas well-informed ang mga nasa laylayan at alam nila kung sino ang nasa isip nila. Though, during service, hindi nila malalahad. Dahil minsan sa takot, babalikan sila or nag-iisip sila, ito nag-i-interview sa kanila ay part ng government. So, hindi nila sasabihin kung ano talaga. So, lumalabas na undecided. So, dito sa 30%, around 50% of that 30% ay hindi talaga meron ng naisip na kandidato para sa 2020 election. So, sa tingin ko, majority ng mga undecided na to ay na kay BP Inday Sara at kay President Duterte for that matter. Dahil nga, naramdaman nila na walang ibang kandidato ang may simpatiya, may empathy sa kanila. Kung hindi itong mga pamilyang Duterte, silently nabubuo sa kanilang isipan na talagang ang malasakit na mga Dutertes, especially si BP Inday Sara at si President Duterte, ay nasa kanila. Kaya dyan sa 21 million or 10,500 yung totoong undecided. The 10,500,000, most of them are have in their minds na Vice President Sara na ang kanilang ibubuto by the upcoming 2028 presidential election. So, ganyan ang katotohanan yan. So, the right number doon sa base talaga ni BP Inday Sara is around 40%. It's not 33%. So, around 40%. And this is a winning number. Mahirap na tibagin yan. Kahit ipagsama-sama mo pa ang mga rates na Leni, which is now around 21% daw, from 13% sa Tangerine, which is, this one is binabayaran ng ano ito, ang nagpapasurvey, ang mismong Malacanang. Wala naman, ano bang mga results ng Tangerine ever since? Yung last May 2025 elections nila, anong pinalabas niya? Wala talagang mananalong Duterte. Anong lumabas? Maraming nanalo sa ticket ni President Duterte. In contradiction dun sa linabas nila na wala talagang lulusot na yun ang linagay nila, si Bato at saka si Bongo lang ang may possibility, nasa dulo pa. So ano nangyari? So hindi yan panipaniwala ang ginagawang survey ng Tangerine. Alam natin yan. So, ang analysis ko dyan, around 40%. 10% lang yung undecided. 10 million, what I mean. Or around 50% of the 30% na sinabi nila na undecided. That's too much of a big number for people, voters na undecided. Ang mga undecided dati ranges from 19 to 20 lang or lower pa nga. Pero ngayon pinalaki nila yan para meron silang leeway kung may gagawa naman silang kabalastugan. Sabihin nila, marami talagang undecided noon na lumipat kay BP Inday Sara, kay Leni Robredo or other candidates. Dahil nga, successful yung demolition job na ginagawa nila kay BP Inday Sara. Which they are wrong. Dahil lahat ng mga propaganda nila ay hindi naman
based sa katotohanan. Puro naman kasinungalingan. At ito ay patuloy na hinahayag ng mga supporters ni BP Inday Sara. Hindi tayo titigil sa pahayag ng katotohanan at dipinsahan natin ng ating kandidato. Dahil siya lang ang kandidatong may totoong malasakit at may tapang para itaguyod ang kapakanan ng mga ordinaryong Pilipino tulad natin. So, yung mga tanong kung bilyonarya ba si BP Inday Sara, yan ang gusto nilang itanim sa isip ng mga tao na si BP Inday Sara ay nangurakot. Nawala naman silang basihan. Simula noon hanggang ngayon, itong impeachment case lang ang kaso na involves corruption ni BP Inday Sara. Nagawa-gawa naman lahat na ebidensya. Wala talagang ebidensya. Diba? Mismong si BP Inday Sara doon sa speech niya, yung sinasabi niya na ang totoong magnanakaw ay hindi ilagay sa bangko ang kanilang pera kung hindi sa malita, which is yun ang katotohanan at yun ang iniiwasan ng mga trolls ni BBM, ang troll farm ni BBM at mga dilawan at mga loyalista, mga komunista dyan sa Kongreso at mga ibang grupo kasama ng mga kaparian para masira at bumaba ang rating ni BP Inday Sara. Ayun lang ang pag-asa nila para sila ay manalo dito sa upcoming election na ito. Kaya sa side naman ni BBM, whole of the government approach, winipunish niya lahat na ahensya ng gobyerno para lang masira si BP Inday Sara. At hindi sila magtatagumpay at hindi sila nagtatagumpay hanggang ngayon. Patuloy na tumataas ang popularidad ni BP Inday Sara at lalong dumami ang mga kakampi sa mga Dutertes sa ginagawa nilang sira, pinaglupitan ang mga Duterte. Walang tigil ang kanilang paninira sa mga Duterte. But despite all this, lahat na ito ay nagbunga ng kabaliktaran sa kanilang mga intensyon. Kabaliktaran sa kanilang plano na sirain si BP Inday Sara. And instead, tumaas pa ang mga supporters, dumami ang mga supporters ni BP Inday Sara. At hindi yan mapasubalian. If you're on the ground, alam mo kung sino talagang totoong anong totoong sentimento ng karamihan ng mga ordinaryong Pilipino. Walang iba kung hindi ang kanilang intensyon na magkaroon ng pagpalit ng matinong pamamahala sa bansa natin at yan sa pamamagitan ng pagpili ng bagong presidente at yan walang iba kung hindi si BP Inday Sara. So yung mga paratang na yan with regards to the pagnanakaw ni BP Sara ay walang katotohanan. Puro kasinungalingan lang yan. Puro paninira. Tingnan mo naman, sila lahat ay involved dyan sa flood control controversy. Nagkabunyagan na ngayon. Kasi nagkatrayduran. Anong nangyari kay Martin Romualdez? Anong nangyari kay Saldico? Kaya hindi mo talaga makukontrol ang ganyan mga bagay. Kasi darating panahon, dahil kayo ay puro mga masama ang pag-iisip, puro selfish motives lagi, lalabas talaga ang panahon na magkabunyagan kung sino talagang gumawa ng matinding korupsyon dito sa bayan natin. At ito, unti-unting bumulaga sa atin. Nahahayag kung sino ba talaga ang totoong mastermind. Alam na natin kung sino mga mastermind. Sila rin ang
nagbubunyag sa sarili nila. Dahil nga gusto na nilang umiwas sa pananagutan dyan sa sobrang pagnanakaw na nangyari sa ating bayan. In the history of our country, pangalawa lang doon sa ginawa ni Ferdinand Marcos Sr., ito mas grabe pa. Kung titingnan mo, si Marcos Sr. ruled the Philippines for about 20 years. At ito, in a span of 4 years, ganito na ang nawala na pundo ng ating bayan. So nakikita natin ang disparity, ang intensity ng kanilang pagnanakaw. So in-explain na natin dito yung paratang nila na bilyones na kalukuhan, panlilin lang sa mga tao. Kasi yung ginawa nila, tama naman yung ginawa ng EMLC doon sa mga transactions, outflow and inflow. Na yun naman talaga ang ginagawa nila, ina-add nila, ina-aggregate nila, aggregate ang pagbibilang nila, kabuuan ng transaksyon na pumasok. Na hindi naman sinasaad kung magkano bang naiwan na pera dyan sa bank account na yan. At alam ng mga media yan, pero gusto nilang ipamukha sa mga tao na yan ang pera ni VP Inday Sara na malaking kasinungalingan. At ngayon, nabubuking na sila. Kaya unti-unti na silang nagwi-withdraw sa ganyang pananalita or propaganda na yan daw ang pera ni VP Inday Sara. May pagkakamali pa nga dahil may system glitch pala na hindi naman binubunyag ng EMLC na yung 2024 na entry, hindi 2.11 billion ang pumasok, kung hindi 2.11 million lang, 211 million pesos lang, hindi 2.11 billion, dahil nagkamali pag-enter ang computer na nakalagay dyan sa report ng EMLC ng AMLAC na hindi minimension nila rito during the hearing. So talagang panluluko lang ang ginagawa nila. Hindi lang na-explain na dyan sa mga transactions na pumapasok, wala namang krimen na nakukumit sina VP Inday Sara dyan. Natural lang yan doon sa covered transaction at saka suspicious transaction. Talagang titingnan yan ng EMLC, AMLAC. At itong si Porky Buenaventura, hindi rin nag-explain dahil talagang linagay lang siya dyan para magiging instrumento para ipalaganap yung kasinungalingan na yan with regards to the bank account of VP Inday Sara. At sa unang-unang instant, yan ay unlawful dahil paglabag yan sa bank secrecy, bank deposit secrecy law at sa AMLAC law. Kaya bawal yung ginagawa nila. So ito lahat ay napasubalian na. At unti-unti na sila nagwi-withdraw sa ganyang propaganda. Itong mga trolls, walang paulit-ulit, kahit gusto nilang ang naratibo idikit dyan na lustay si Inday, lustay. Anong linulustay ni Inday Sara? Yung disallowance? Ang disallowance hindi pa final yung decision niya yan. At sigurado ko ako na ang kuha dyan na ambunan ng malita yan. Biglang denied. Hindi pa nga file ng motion for reconsideration yung kampo ni VP Inday Sara. Denied na, wala pa nga they are given 30 days to file an MR or motion for reconsideration doon sa sinabi nilang 73 million na disallowance at 300
40 something na disallowance, 340 million na disallowance sa DepEd na wala pang desisyon, 30 days pa. At kung ito i-deny pa rin nila ang MR na isasampa ng kampo ni BP Inday Sara, dudulog pa rin ang kampo ni BP Inday Sara, ang mga defense lawyer niya sa Supreme Court, at doon na magbigay ng final na desisyon ang Supreme Court with regards to the disallowance. At ito naman, wala namang criminal na aspito. Ang susunod na penalty dyan is restitution. Ibig sabihin, ibalik ang pera. Yan ang restitution kung may final decision na yung Supreme Court. At makikita naman dyan kung yung disallowance na yan, kung dalhin yan sa Senado, kung talagang aabot yung impeachment case na yan sa Senado, ang sinasabi na restitution, nangahulugan ba yan na ang pera na disallowed ay ninakaw? Meron bang ebidensya na binulsa ni BP Inday Sara yung disallowed na amount na yan? So you should file a criminal case na doon sa mag-prove na itong pera na to napunta sa account o sa bulsa ni BP Inday Sara. So for a plunder case na ipapile, at kailangan ka ng witness dyan, o kailangan ka ng mga matibay na ebidensya to prove na yung pera na disallowed ay napupunta sa account ni BP Inday Sara. At yan nga ang isa sa mga gustong i-connect ni Madriaga, na palpak naman, na puro naman kasinungalingan ang laman ng kanyang testimonya yan sa kanyang affidavit. So dyan pa lang, wala na, supalpal na sila. At wala namang senador na bubuto na kung kitang-kita na yung kasinungalingan sa kanilang pinipresenta na ebidensya, o wala talagang ebidensya. Ito nga pagkandak nila ng hearing dyan, malaking paglabag na yan sa konstitusyon, dahil hindi naman talaga obligasyon or responsibilidad ng Committee on Justice ang pag-conduct ng hearing or trial, dahil sila ang purpose lang nila is to titingnan kung talaga may probable cause na may sampa yung impeachment case laban kay BP Inday Sara. Probable cause lang yan. Meron bang mabigat na dahilan na yung kaso na yan sa impeachment ay idulog sa impeachment trial court? At ang maraming beses natin na pinag-usapan, ng unang-una pa lang, walang recital of facts, walang ultimate facts ang kanilang mga ebidensya na nakaakibat, nakasama dyan sa mga impeachment complaint. At ang ginawa nila Dilima ay in-improve lang sa pamamagitan ng pag-issue ng mga subpoena para dagdagan ang mga ebidensya na pinagbawal yan sa batas. Kaya dyan pa lang, sa tingin ko, hindi na magtatagal mag-issue ng final decision ang Supreme Court na ibaliwala yung mga impeachment hearing na yan ng Committee on Justice ng House of Representatives, dahil sa sobrang paglabag sa Constitution at paglabag sa due process at grave abuse of discretion at pagkawalang jurisdiction, dahil nga hindi naman sila trial court, mag-decision ang Supreme Court na i-dismiss na yung kaso na yan. Malaking porsyento ang posibilidad. Hindi naman natin pinangunahan yung Supreme Court, pero malamang yan ang mangyayari. So, itong mga laging ginangalngal ng mga trolls diyan sa Facebook, dito sa mga nagko-comment dito sa YouTube na bilyonarya daw si Inday, mga banner headline ng mga bayarang mga mainstream media, walang katotohanan yan.
Yung sabi pa nga ng iba diyan sa Dahig kung bibisita si BP Inday Sara. Hindi nga yan hindi nga yan nag-o-over. Sumasakay ng ah, kotse papunta ng detention cell. Nagtatram lang yan, nagbabas. Minsan naglalakad. Ganyan si Inday kasimple, mamuhay. Sa kaya lang niyang igastos sa kanyang araw-araw na pamumuhay. Hindi yan maluho si BP Inday Sara. Ayan nga yung sinasabi ko nga na ikubag lang ang bag niya, hindi katulad ng mga milyones na bag na pinalangandakan ni Skimbo at mga iwang congressman at mga congresswoman dyan sa House of Representatives. At yan naman ang pamumuhay ng mga Duterte. Kaya maraming mga tao ang nananalig at nagtitiwala sa kanilang pamumuno, sa kanilang pagiging pinuno ng pamahalaan, lalo na dyan sa Davao City at ang nakaraang administrasyon ni President Rodrigo Roa Duterte. So, huwag natin paniwalaan yung mga hindi pa nakaalam. Ang iba nag-iisip paano ba nangyari na ganyan ang sinasabi ng mainstream media, at ngayon alam na nila. Sa explanation natin, patuloy natin i-explain sa mga mamamayan natin na yan ang katotohanan para hindi sila matangay sa kasinungalingan ng mga malita syndicate at itong bayad ng mga trolls ni BBM sa mga troll farms niya. So patuloy tayong itaguyod ang pagtakbo ni BP Inday Sara sa pagka-presidente ngayong 2028. Tulungan natin siya para naman ito tagapakanan ng ating bayan at kapakanan ng karamihan ng mga Pilipino dito sa ating bayan. So, hanggang dito na lang tayo for this episode. Maraming salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News Beats. At salamat din doon sa mga kukunting mga OFW na dumalo dito sa ating Justin Talk News Beats broadcast. But before you leave this channel, paki-press ng like, then share. Then if you have not yet subscribed to this channel, paki-pindot ang subscribe button. And if you want to be notified for our new episodes, press the notification bell. So maraming salamat at good morning sa inyong lahat. Ingat lang at God bless. Salamat po.